Magandang araw na naman. Ngayon magluluto tayo ng isda na sinigang sa hipon. Ngayong araw na to papakita ko sa inyo ang gym namin dito sa aming building or plot. Ito yung pinakaloob niya. Makikita nyo dito, ito yung para sa mga lalaki. At sa kabilang side naman, para sa mga babae. Ito yun. Ito yung para sa mga babae na ginagamit nila para sa mga pag nag-gym. Ngayon, papakita ko sa inyo yung hallway namin. Tapos, ito yung pinaka-pinto namin sa may pinaka-plat namin. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa labas. Aakyat tayo, papunta sa swimming pool sa rooftop. Kasi dito sa bahay namin na tinutuluyan, meron siyang swimming pool. Tapos ngayon, medyo mainit talaga sa Dubai. Kasi summer na. Ngayon, bago tayo mag-prepare, papunta ng supermarket, papakita ko sa inyo yung pinaka-view ng swimming pool namin dito sa rooftop. Ngayon, bababa tayo. Papunta na sa elevator. After na yan, sasakay tayo sa elevator. Pipindutin natin ito. Punta tayo sa ground floor. Ayan. Papakita muna dito. Ayan, ano muna tayo. Magbibideo muna ako. Selfie muna. Ngayon, ayan, ipipress natin ulit sa ground floor. After na yan, ay bubukas yung pinto. Palabas na tayo. Ayan, sobrang liwanag sa labas. Kasi nga, ngayong panahon na ito, ito yung panahon talaga na summer na talaga sa Dubai. Tapos papakita ko yun. Ayan, malapit lang kami sa bus station. Ayan, ito yung pinaka-building namin. Ayan, maglalakad ako. Medyo mainit nga na sa paglalakad ngayon. Pero, at isa, exercise naman. Papuntang metro. Habang naglalakad, ayan, mag-video-video muna tayo. Kasi nga, mamaya, nag-iisip na ako kung ano iluluto ko. Pero naisip ko kasi na ang iluluto ko na lang na sinigang na isda na may hipon. Habang nagpiprepare mamaya, ayan, pupunta muna tayo sa grocery. After na yan, ito ipapasok papuntang Odmeta Metro Station. Tapos ayan, sasakay tayo ng train. Papunta sa next station na lugar na pagbibilang ko sa Borjuman. Yan yung pinaka namin. Kasi dito naman kasi sa Dubai talaga accessible naman dito. Hindi ka ma-hassle sa traffic or ano ma, kasi nga lahat dito halos puro hindi bus or kaya metro ang sasakyan natin papunta sa mga lugar kahit na medyo malayo siya. At kaya kasi nga naman pagka magta-taxi naman tayo kasi medyo mahal ang mauubos natin pamasahe. At least ito, kahit pa paano, is mga ano lang, nasa ano lang siya, 3 dirham. Papunta sa susunod na estasyon. Kasi ang lugar ko is hindi masyadong maraming supermarket about sa mga Filipino food. Tapos ayan, mga makatanaw natin, mga consulate, ayan. Tapos ayan, naakit na tayo ulit ng escalator. Kasi pupunta na tayo. Ayan, tapos magtatap ako ngayon. After na magtap ko dito, pupunta na ako sa grocery, ayan, sa Borjuman Mall. Pupunta tayo ngayon sa Carrefour. Habang naglalakad tayo, ayan, pasok sa loob. Ayan, papasok na tayo. Kukuha ko ng pushcart para makakuha tayo ng bibili natin. Ngayon may mga saleable na item na mga chocolate. Ayan, simula ngayon kasi nag-iipon na rin ako para sa pambox, papadala ko sa Pilipinas. Kaya pag halimbawa meron ako na gugustuhan or meron ako nakikita na dapat ilagay sa box, binibili ko na siya ng unti-unti para at least yung pamilya natin. Ngayon ayan yung pinaka mga fruits and vegetable dito sa loob. Ayan, ang malalaki yung pakwan, pinya. Tapos ikutin lang natin. Ayan. May mga mangga. Ayan, mga saging. Ayan, yung pakwan, melon, mangga. Tapos ito yung meron dito mga cheese. Iba-ibang klase ng cheese. Ayan, ikutin lang natin. Ayan, lemon.
Tapos ito yung mga vegetable niya, yung mga iba-ibang klase. Ayan, may mga kangkong, meron na onion leaves, kamote. Ayan. Tapos kasi ang bibili ko talaga dito, ayan, ito, hipon talaga ang bala ko. Kasi magluluto tayo ng isda nga na may hipon, shrimp. Nagtitingin-tingin na ako kung ano yung bibiling kong isda. Pero nakapag-decide ko naman kanina na bibili ko na lang yung sea bream tsaka hipon. Kasi marami namang klase dyan pamimilihan ka. Para, ayan, may bangus rin. Tapos mamaya-maya magpiprepare na ako para sa para pag nag-ready na ako sa lulutuin ko. Ngayon nahiwa ko na lahat. Ayan, naka-ready na siya lahat. Pati yung mga condiments na gagamitin natin. Ngayon magsisimula tayo sa luya or ginger. Meron rin tayo na garlic. Tapos, yung chinap natin na sibuyas or onion. Meron rin tayong tomato na gagamitin natin. Tapos, ayan, may okra tayo. Tapos, meron ampalaya. Kasi ako naglalagay ako ng ampalaya. And then, meron tayong gabi. Tapos, naglalagay rin ako ng lemongrass o tanglad. Kasi ang tanglad medyo nakakatanggal ng lansa yan, lalo na sa mga isda or malalansa. Pero typical, naglalagay rin tayo na ng luya talaga. Tapos ito yung sea bream tsaka yung hipon natin. Tapos meron tayong mga gulay, kangkong. Tapos dalawang klase kasi ginagamit natin ng dahon. Meron rin ako na mustasa, dahon ng mustasa. Tapos ayan, may mantika na gagamitin natin. Bagoong. Meron tayong patis. Tapos ito yung paminta, chili powder. Tapos ito yung Knorr sinigang mix sa gabi. Kasi ayan, medyo malapot rin yan. Tapos naglalagay tayo ng isang magic sarap. Tapos ngayon mag-i-start na ako na, ayan, magpapainit ako ng kawali. After yan, kasi ang ginagawa ko talaga is nagpipirito muna ako ng isda. Pinipirito ko muna siya para mas masarap, hindi siya masyadong malansa. Pero depende naman kasi marami naman tayong klase ng pagluluto na ginagawa. After na yan, pag napirito na natin, mag-i-start na tayo ng pagluluto. Ngayon magigisa na tayo ng luya. Luya kasi ang unang-unang ginagamit. Naglalagay muna tayo. Aluin muna natin siya. Medyo susutain muna natin siya, halu-haluin. After na yan, lalagay ko ni bawang. Tapos maglalagay tayo ng sibuyas. Kasi marami ng klase naman ng pagsisigang. Minsan, pag sinisigang naman, yung iba ginigisa ako kasi mas gusto ko ginigisa. Mas mas nasasarapan ako pag nagisa talaga siya. Tapos ilalagay na natin ng kamatis. After ng kamatis, kailangan halu-haluin muna natin hanggang sa maglalagay tayo ng patis. Konti lang muna. Para lang mas bumango. At maglalagay ako ng konting bagong. Kasi ang bagong, yan para sa akin, mas gusto ko yan para dagdag rin sa lasa. Konti lang naman. Tapos maglalagay tayo ng chili powder. Tapos halu-haluin ko muna ngayon. Ayan, halu-haluin natin. Para mas lumasa. Tapos maglalagay ako ng lemongrass o tanglad. Tanglad kasi nakakatanggal rin yan ng lansa. Lalo na sa mga isda or sa mga sabaw-sabaw. Mas masarap kasi siya. Ngayon, lalagay natin ng gabi. Kasi ang gabi medyo matigas siya Mas para sa akin, mas gusto ko yan. Pag medyo naluto masyado, tapos medyo maganda rin sa sabaw yan, medyo malapot. Tapos after na yan, lagyan ko siya ng tubig. Konti lang na muna. Tapos, lalagay ko yung isda na pinirito ko. Ibabaw ko lang muna siya. Pero wag natin nahaluin para hindi madurog. Ayan, pwede na natin na sabawan yan mamaya. Tapos, ayan. Lalagay na natin ang hipon. Kasi ang hipon naman, tsaka ito, hindi naman pwede siya talaga na maluto na sobra. Kasi pagka naluto ang hipon talaga, medyo tumitigas. Para sa akin, medyo mas masarap lang talaga na yung tsaka hindi naman siya ganun malansa.
At sakto lang naman talaga yan. Tapos tatakpan natin ng ilang minuto. After yan matakpan, ayan, prefer na ako maglalagay ako ng sili. Kasi mas maganda talaga pag medyo may kick ng konti. Tapos maglalagay tayo ng magic sarap. Ayan. Pero pag naglagay naman kasi ako ng magic sarap, hindi na ako naglalagay ng bitchin. Tapos ayan, yung Knorr sinigang mix sa gabi. Ayan, bubudburan natin. Pero huwag na muna natin lagay lahat kasi baka naman sobrang umasim. Medyo control lang tayo dyan hanggang, ayan, pagka kumukulo-kulo na siya, malapit na natin na isunod yung mga gulay. Ayan, maglalagay na tayo ng okra. Tapos maglalagay rin ako dyan ng ampalaya. Ayan, lalagay na natin siya. Para sa akin kasi mas gusto ko yan. Pagka may ampalaya, medyo meron pagka mapait ang konti. Tapos susunod natin ang kangkong. After ng kangkong, ilalagay na natin siya. Dalawang klase kasi ginagamit ko na dahon dyan. Kangkong tsaka yung mustasa. Kasi masarap yung marami ka pamimilian. Tsaka pampadagdag na rin sa lasa. Tapos masarap din talaga pag maraming gulay. After yan, lalagyan natin na yan yung mustasa. Lalagay muna natin lahat. Tapos tatakpan natin. Kapag naluto na yung dahon, ayan, ready na siya. Saglit lang naman yan. Ayan, ngayon luto na siya. Na masarap nating sinigang na isda sa hipon. Ayan. Yan yung pinaka-final natin. Lahat naman tayo may kanya-kanyang way sa pagluluto. Pero kasi ito yung way ko, maraming klase ng pagluluto. Pero sana marami kayong natutunan dito sa recipe ko ngayon para sa susunod gagawa tayo ulit ng panibagong content. Video about sa food preparation.